Isipin mo yung organisasyon mo ngayon. Oo. Kumbaga, kung lalapit ka sa 10 kasamahan mo, maging sa opisina man yan o sa simbahan nyo, tapos tatanungin mo sila kung ano ba talaga ang mission ninyo sa iisang pangungusap, makakakuha ka ba ng iisang sagot? Naku, malabong magkapare-pareho yan. 'Di ba? Malamang hindi. Baka nga 10 magkakaibang nobela yung marinig mo. O baka kailangan pa nilang buksan yung website ninyo para lang makasagot. Eksakto. At iyan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon para sa malalimang pagsusuri natin. Alam kong palagi kang naghahanap ng mga kaalamang magagamit mo agad sa buhay o trabaho mo. Pero wala kang oras para magbasa ng napakahabang mga manual. Tama. Kaya ang mission natin ngayon ay makunin yung mga pinakamahalagang ginto ng karunungan mula sa mga tala ng dokumentong tinatawag na A Vision Worth Uniting Around. Napakagandang material niyan. Sobra. At ibibigay natin ito sa iyo ng malinaw at walang information overload. Pag-uusapan natin kung bakit ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ng anumang samahan ay hindi ang kakulangan sa pera. Hindi rin ang kakulangan sa tao. At lalong hindi ang mga atake mula sa labas. Ang tahimik na pumapatay sa anumang momentum ay ang kalabuan ng pananaw o yung tinatawag nating ambiguity. Nakakabigani kasing isipin kung paano tayo madalas magkamali sa pagtukoy ng totoong problema. Kapag bumabagal ang paglago ng isang grupo, agad nating sinisisi ang budget. Oo, o kaya sasabihin natin hindi lang magkasundo yung mga personalities nila. Tama. Pero ang totoo, kapag malabo ang direksyon, doon talaga pumapasok ang pagkakanya-kanya. Ang ambiguity ay parang lason. Unti-unti nitong inuubos ang enerhiya ng lahat. Nakakapagod yun. Imbes na tumakbo ng mabilis papunta sa iisang direksyon, tumatakbo sila ng paikot-ikot. Pagod na pagod sila, pero walang nararating. Ramdam na ramdam ko yan. At alam ko, pamilyar ka rin dyan na nakikinig sa amin ngayon. Yung pakiramdam na nasa isang hamster wheel ang buong grupo ninyo. Paikot-ikot lang. Punong-puno yung kalendaryo. Sunod-sunod na mga meeting mula Lunes hanggang Biyernes. Napakaraming bagong programa. Umaandar ang mga gulong, napakaingay ng makina, pero kapag tiningnan mo kung nasaan na kayo, Nakapwesto pa rin kayo sa parehong lugar. oo. Kaya mapapansin mo, ang kalabuan ay hindi laging mukhang katamaran. Madalas, nagbabalat kayo itong pagiging sobrang abala. Diyan natin makikita ang konsepto ng vision drift o yung unti-unting paglayo sa orihinal na pananaw. Ang mahalagang maunawaan natin dito, hindi ito nangyayari sa isang iglap. Hindi siya biglaan. Hindi. Walang miyembro ng grupo ang gigising isang araw at sasabihing, alam nyo, kalimutan na natin ang misyon natin at gumawa na lang tayo ng mga walang kwentang bagay. Oo nga naman, walang gagawa niyan. Ang paglayo sa pananaw ay isang unti-unting pagkaagnas. Para itong tubig na tuloy-tuloy na tumutulo sa isang matigas na bato. Sa simula, walang epekto, pero pagkalipas ng mga taon, mabubutas nito ang bato. Nadadagdagan ng isang bagong programa dito? May sumakay sa isang bagong uso doon, hanggang sa ang orihinal na gaylan kung bakit kayo nabuo ay natabunan na. Isang klasikong halimbawa nito na nasa teksto ay ang kwento ng simbahan sa Epeso mula sa aklat ng Apokalipsis. Sandali, bago natin himayin yan, gusto kong maging malinaw ito para sa mga nakikinig. Kapag binabasa natin ang tungkol sa simbahan sa Epeso, makikita natin napakasipag nila. Sila yung tipong walang tulog dahil sa dami ng ginagawa para sa community, di ba? Oo, at napakatatag din ng kanilang mga paniniwala. Kaya paanong naging masama ang pagiging abala nila? Hindi ba't iyon ang hinahanap natin sa isang matagumpay na grupo? Yan mismo ang patibong. Napakasipag nila, walang makakapag-akusa sa kanila ng katamaran. Pero ang malaking naging problema nila, naiwala nila ang kanilang unang pag-ibig o yung mismong orihinal na layunin. Nakalimutan nila kung bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Tama. Ang kanilang napakatinding pagiging abala ang mismong naging piring sa kanilang mga mata. Naging makina sila ng mga aktibidad pero nawala na yung kaluluwa ng misyon. Grabe, napakagandang paalala niyan. Kung babalikan natin ang agham, may isang analohiya na perpektong naglalarawan kung ano ang nangyayari kapag nawawala ang focus.
Isipin mo ang kapangyarihan ng liwanag. Sige, Ang isang nakatutok na liwanag tulad ng isang laser beam ay may kakayahang butasan ng bakal o tumagos sa dilim. Bakit? dahil ang buong enerhiya nito ay nakapokus sa iisang tuldok. Walang nasasayang na enerhiya. Pero, kung kukuha ka ng maraming salamin at ikakalat mo ang parehong liwanag na yon sa 50 magkakaibang direksyon, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng mahinang liwanag sa buong kwarto. Pero wala na itong kakayahang bumutas. Wala na. Ito yung tinatawag na diffusion. Ikumpara natin ito sa organisasyon. Kapag meron kayong 50 magkakatunggaling programa na lahat humihingi ng pondo at atensyon, kumakalat ang enerhiya ninyo. Nakakagawa kayo ng kaunting ingay pero nawawala ang tunay na puwersa. At nakakapagod yung diffusion na yan. Gumugugol ang mga tao ng napakalaking energy pero ang pakiramdam nila sa dulo ng araw ay pagkabigo dahil parang wala silang nababago. Kaya nakakagulat na iniisip ng marami na para maayos ito, kailangan ng isang napakahaba at komplikadong solusyon. Ay, totoo yan. Iniisip natin na para maging malalim ang isang misyon, kailangan itong magmukhang kontrata. Na isinulat ng mga abogado. Bakit ba gustong-gusto natin ng mga komplikadong salita? Kapag gumagawa tayo ng mission statement, gusto natin isang buong talata na puno ng mga jargon. Gusto nating tunog matalino. Pero ang hindi natin napapansin, kapag ginawa nating komplikado, tayo-tayo lang din ang nakakaintindi. Minsan nga, mismong mga leader na sumulat nito, hindi na ito kayang isaulo. Nangyayari talaga yan. Sila papunta, tatakpan niya ito ng maraming magagandang salita para magmukhang may direksyon. Wow! Ang tunay na lalim ay matatagpuan sa pagiging simple. Kapag ang pananaw ay simple, nagiging nakakahawa ito. Kahit ang pinakabagong miyembro ay kayang yakapin at ipaliwanag ito. Isang napakagandang patunay dito ay ang kwento ng Shema sa bansang Israel mula sa aklat ng Deuteronomio. Libu-libong taon na ang nakakalipas. Paano nahubog ang buong pagkakakilanlanan ng bansang ito? Isang magandang tanong yan. Paano sila nanatiling buo kahit dumaan sila sa mga gera at pananakop? Hindi sila pinagkaisa ng isang makapal na manual na may 10,000 pahina. Pinagkaisa sila ng iisang simpleng pangungusap. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ayan na yun, araw-araw nila itong inuulit, tinuturo sa mga bata. Ang simpleng pangungusap na yun ang naging pinakamatibay na pader nila. Idagdag pa natin dyan ang makasaysayang halimbawa ni Nehemias nang itayo niyang muli ang pader ng Jerusalem. Isipin mo ang sitwasyon, wasak ang buong siyudad, pagod at nawawalan na ng pag-asa ang mga tao at patuloy silang binabantayan ng mga kalaban. Sobrang hirap ng sitwasyon. Pero sa kabila nun, naitayo niya ang pader sa loob lamang ng 52 araw. Teka, pause muna tayo dyan. 52 araw? Oo. Gibang-giba ang pader at wala silang makabagong makinarya. Paano nangyari yun? Nawala silang libo-libong pahina ng blueprint at komplikadong strategic plan. Ang daling isipin na sa ganyang kalaking proyekto, kailangan ng napakakomplikadong sistema. Diyan lumalabas ang henyo ng pagiging simple ni Nehemias. Hindi siya nagtayo ng isang malaking burokrasya. Ang pananaw niya ay napakasimple at malinaw, bumangon tayo at magtayo. Napakalinaw. At ang mas nakakabilib, ginawa niyang personal ang misyon para sa bawat isa. Ang naging direktiba lang, bawat pamilya ay magtatayo ng pader sa mismong tapat ng kanilang sariling bahay. Wow! Hindi mo kailangan ng komplikadong logistics para doon. Hindi talaga. Pinoprotektahan mo ang pamilya mo at sa paggawa mo noon na itatayo ang buong pader ng syudad. Ang kalinawan ang nag-alis ng kalituhan. Nakakatuwang isipin na kapag personal at malinaw ang pananaw, nagiging madali ang pag-aksyon. Dito tayo dadalhin ng usapan sa pinakaubod na pilosopiya ng dokumentong sinusuri natin. Ano ya? May isang parirala dito na nagbubuod sa lahat. Every believer, every person. O sa madaling salita, bawat mananampalataya, bawat tao. 4 na salita lang ito sa Ingles, napakasimple pero ang bigat ng implikasyon nito ay sapat para baguhin ang buong kultura ng isang organisasyon. Himayin natin iyan. Simulan natin sa unang bahagi, every believer.
Ito ay isang direktang atake sa konsepto ng pagiging tagapanood lang. Binabasag dito ang ideya na merong iilang espesyal at professional na tao sa unahan na gumagawa ng lahat ng trabaho. Habang yung iba nakaupo lang, di ba? Oo, nakamasid lang. Nakaugat ito sa teolohiya ng pagkasasardote ng lahat ng nananampalataya. Walang VIP at walang tambay sa misyon. Ang isang malusog na samahan ay hindi dapat parang isang sinehan. Gusto ko yung analohiya na ito na galing sa notes natin. Yung spectator Christianity o yung kulturang consumer. Yung pupunta ka lang sa isang pagtitipon, uupo, huhusgahan kung magaling ang nagsasalita, tapos uuwi na. Parang nanonood lang ng sine. Oo, naghihintay lang na aliwin sila. Pero dapat daw parang isang orkestra ito. Sa isang orkestra, merong ngang konduktor, pero lahat ng nasa entablado ay may hawak na instrumento. Mula sa plauta hanggang sa tambol, bawat isa tumutugtog. Kapag hindi tumugtog ang isa, masisira ang buong musika. Walang espasyo para sa mga taong pumapalakpak lang. At hindi dyan nagtatapos. Ang ikalawang bahagi ay every person. Kung ang unang bahagi ay tungkol sa kung sino ang gagawa ng misyon, ang ikalawang bahagi ay tungkol sa kung sino ang aabuti ng misyon. Ipinapakita nito na walang sinuman sa mundo ang hindi kasali at walang taong nasa laylayan na hindi natin dapat abutin. Hindi tayo isang exclusive country club para lang sa mga taong magkakamukha at magkakapareho ng estado sa buhay. At kung may isang kwento sa kasaysayan na nagpapakita ng kabaliwanan at kagandahan nito, ito ay ang sinaunang simbahan sa Antioch. Napakagandang halimbawa niyan. Kailangan nating ilagay ang sarili natin sa unang siglo. Ang paghihiwalay ng mga Hudyo at Hentil sa panahong iyon ay hindi lang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang malalim, kultural at relihiyosong puot na tumagal ng daan-daang taon. Hindi sila pwedeng kumain na magkasama. Hindi sila pwedeng pumasok sa iisang bahay. Pero sa Antioch, naganap ang isang himala ng kalinawan ng misyon. Nangibabaw kasi yung mensahe na ang misyon ay para sa bawat tao. Dahil sa malinaw nilang pananaw, nangyari ang isang bagay na skandalo noon. Ang mga Hudyo at Hentil ay nagsama-sama, sumamba sa isang bubong at kumain sa isang hapag. Binasag ng nagkakaisang layunin yung daan-daang taong pader ng diskriminasyon. Ipinakita nila na may misyon na mas mataas pa sa kanilang mga nakasanay na tradisyon. Kaya habang pinag-uusapan natin ito, tatanungin kita na nakikinig sa amin ngayon. Sino ka ba sa community mo? Ikaw ba ay isang consumer na laging naghihintay na pagsilbihan? O ikaw ba ay isang contributor na handang tumugtog? At may pinipili ka ba kung sino lang ang gusto mong tulungan? Ang pag-unawa sa papel mo ay ang unang hakbang para hindi maging patay na letra ang inyong misyon. Pero alam natin na ang pag-uusap tungkol sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ay madaling sabihin pero napakahirap gawin. Lalo na kung magkakaiba ang tradisyon. Oo nga naman, ang daling sabihin na isang tabi ang mga pagkakaiba. Pero sa realidad, nag-aaway ang mga tao dahil lang sa kulay ng upuan o dahil mas gusto ng isa yung tradisyonal na musika habang ang isa gusto ng rock band. Totoo yan, madalas mangyari. Paano ba talaga nangyayari sa totoong buhay yung pagkakaisa? Paano pinag-uugnay ang mga denominasyon na magkakaiba ang teolohiya? Ang sikreto dyan, hindi kailangan maging pareho-pareho ang lahat. Mayroong malaking pagkakaiba ang unity sa uniformity. Hindi ninyo kailangan magsuot ng pareho-parehong damit para magkaisa. Ang misyon ang nagsisilbing tulay. Paano yon? Isang makapangyarihang halimbawa ay ang Moravian Revival noong ika-18 siglo. Isang maliit na komunidad sila na binubuo ng mga bakwit na galing sa iba't ibang pinagmulan. Nag-aaway-away din sila sa simula dahil sa doktrina. Magkakaiba rin sila. Oo. Pero nang matutukan nila ang isang simpleng misyon na manalangin at magdala ng mensahe sa ibang kultura, nagkaroon sila ng pagkakaisa. Nagsimula sila ng isang panalangin na hindi naputol at tumagal ng 100 taon. Wow! 100 taon? Dahil malinaw ang pananaw nila. At naipadala nila ang mga miyembro nila sa pinakamahihirap na bahagi ng mundo tulad ng Caribbean at Africa. Grabe,
100 taon ng panalangin dahil sa iisang pananaw? Pero sandali, kung pupunta tayo sa mas modernong panahon, palaging binabanggit sa dokumento ang Lausanne Movement noong 1974. Napakalaking kaganapan yan. Paano napagsama ang mga Reformed Christians na napaka-istrikto at madetalyeng mag-isip tungkol sa teolohiya at ang mga Pentecostals na napaka-ekspresibo? Sa papel, parang imposibleng magkasundo ang dalawang ito. Imposible talagang tignan pero nang magsama-sama sila sa Switzerland, hindi sila nagtipon para pagtalunan kung sino ang tama sa estilo ng pagsamba. Nagkaisa sila dahil naintindihan nilang may mas malaking misyon, ang ipalaganap ang mensahe sa buong mundo bago mahuli ang lahat. Itinaas nila ang mga pangunahing katotohanan. At isinantabi ang pagtatalo sa mga bagay na hindi naman makakaapekto sa kaligtasan ng tao. Naging malinaw na kapag malaki ang destinasyon, hindi na mahalaga kung iba-iba ang kuray ng sasakyan na ginagamit natin papunta doon. Napakalakas na mensahe niyan. Pero ngayon, paano natin ilalapad ito sa totoong buhay? Dahil, aminin natin, napakadaling magsulat ng mission statement tapos ipaprint mo sa tarpaulin at isabit sa pader. Dekorasyon na lang yun kapag ganon. Oo. Kung nakasabit lang ito at hindi nakikita sa araw-araw na pagdidesisyon, paano ba ito ginagawang totoo? Dito tayo papasok sa mga praktikal na hakbang. Hindi sapat ang deklarasyon, kailangan ng operasyon. Tingnan natin ang 3 aspeto base sa teksto. Una, sa usapan ng pangaral. Sige. Bawat mensahe, bawat anunsyo ay dapat sumagot sa isang tanong. Paano nito isinusulong ang ating misyon? Kung nagbibigay ka lang ng impormasyon pero hindi nagtutulak sa mga tao na kumilos, nagsasayang ka lang ng laway. Ikalawa, sa pagdidisipulo o pagsasanay. Hindi dapat ito parang paaralan kung saan nagpapagalingan lang sa pagsasaolo ng mga katotohanan. Ang totoong pagsasanay ay nakatutok sa aksyon. Sang-ayon ako diyan. Pero teka, paano naman pagdating sa mga pinakasensitibong bagay tulad ng pera at posisyon? Madaling sabihin sa teorya na nakahanay tayo sa misyon. Pero paano kung kailangan mong tanggalan ng pondo ang isang paboritong programa na 20 taon na ninyong ginagawa? Mahirap yan. Tradisyon na siya, pero hindi na nakakatulong sa kasalukuyang direksyon. Paano yun? Diyan nasusubok ang tapang ng isang leader. Kapag pinag-usapan ang budget, bawat pisong ginagastos ay dapat naglilingkod sa pananaw ninyo. Kung nagpupundo kayo ng isang programa dahil lang nakasanayan na, sinisira ninyo ang inyong misyon. Kailangan talagang bitawan minsan. Oo, ang mga tapat na leader ay may tapang na hugugin o tuluyang bitawan ang mga proyektong wala ng epekto. At pagdating sa mga staff, hindi kayo dapat kumuha ng mga tao para lang maging taga-check ng to-do list. Kailangan ninyo ng mga multipliers. Multipliers? Ano yun? Mga taong ang pangunahing trabaho ay tuklasin ang galing ng iba, bigyan sila ng kakayahan, at i-inspire silang gumalaw para sa misyon. Ibig sabihin, ang pamumuno ay hindi ang paggawa ng lahat ng trabaho, kundi ang pagpaparami ng gagawa ng trabaho. Napakagandang pananaw niyan. Tama. Kaya para sa iyo na nakikinig kung naguguluhang kapahin kung paano mo sisimulan ito, heto ang isang simpleng template mula sa teksto. Ang pinakamatagumpay na pananaw sa kasaysayan ay kayang palang ipaliwanag ng isang bata sa elementarya. Ganito lang kasimple yan. We exist to, tapos ilagay mo yung aksyon, so that, tapos yung impact. Umiiral kami para gawin ang bagay na ito upang mangyari ang epektong ito. Isang pangungusap. Kapag nagawa mo ito, mapapansin mong magtatanggal ka ng maraming palamuti na hindi naman kailangan. Lalabas yung totoong diwa ng misyon mo. Para ibuod himat ng ating tinalaki ngayon, ang kalinawan ay nagbubunga ng pagkakaisa at ang nagkakaisang grupo ay lumilikha ng momentum na hindi mapipigil. Wala talagang organisasyon na aabante kung hindi malinaw sa bawat isa kung saan ang destinasyon. Ang pinaka-epektibong pananaw ay simple, tumatago sa puso at madaling ipasa sa iba. Kaya bago tayo maghiwalay, hinihikayat kita na suriin mo ang sarili mong nasakupan sa iyong pamilya, negosyo o ministeryo. Kaya mo bang isulat ang iyong pananaw sa isang papel gamit ang isang pangungusap?
Isang pangungusap na magiging salaan mo sa bawat desisyon. Kapag malinaw iyan, gagaan ang proseso mo, mas gaganahan ang mga kasama mo, at mas magiging makabuluhan ang inyong bawat hakbang. At bilang panghuling kaisipan na gusto kong iwan sa iyo para pagnilayan, madalas nating iniisip na ang kabiguan ang kalaban ng misyon. Pero isipin mo ito, paano kung ang mismong tagumpay ng inyong organisasyon sa ngayon, ang inyong malaking pondo, ang dami ng inyong miyembro, at ang ingay ng mga programa ninyo, ang siya mismong magiging dahilan ng inyong pagbagsak bukas? Paano mangyayari yun? Paano kung ang mismong komportableng tagumpay na ito ang bumubulag sa inyo upang hindi ninyo mapansin na matagal na pala ninyong maiwala ang orihinal ninyong pananaw? Madalas, mas mapanganib ang tagumpay na walang malinaw na pananaw kesa sa kabiguang nagtuturo sa atin kung saan talaga tayo dapat pumunta. Isang napakabigat na kaisipan para tapusin ang araw na ito. Tagumpay bilang piring sa mata. Maraming salamat sa pagsama mo sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Umaasa kami na ang oras na inilaan mo rito ay nagbigay sa iyo ng malinaw na lente na magagamit mo sa iyong paglalakbay. Hanggang sa muli nating usapan.